Ang kwento ay nagsisimula, kung saan nagtatago ang bida natin na si Haruka malapit sa mga goblin. Natapakan niya ang pinakamaliit na sanga kaya't nabisto siya at sinimulan siyang habulin ng mga ito, ngunit ngumiti si Haruka na may buong kumpiyansa habang tumalon siya sa ere at nahulog ang lahat ng goblin sa kanyang bitag. Masayang-masaya si Haruka dahil mahusay siyang nakakaligtas ng mag-isa sa ibang mundo. Sa pagbabalik tanaw ay makikita kung paano napunta siya sa sitwasyong ito at si Haruka ay palaging mag-isa, at ipinaliwanag niya sa atin na ito'y dahil ayaw niyang makihalubilo sa mga kaklase niya. Hindi niya gusto ang alinman sa kanila at iniisip niyang istorbo lang sila sa mga bagay na mahalaga sa kanya na tulad ng pagbabasa. Habang tumitingin si Haruka sa paligid ng silid-aralan ay malinaw ang pagkakabahabahagi ng mga estudyante. Nandyan ang mga sikat na babae at ang mga pasaway at ang mga atleta, ang class rep, ang mga nerd at ang iba pang grupo. Hindi kabilang si Haruka sa alinman sa mga ito subalit okay lang sa kanya iyon. Bigla na lang lumitaw ang isang mahiwagang bilog mula sa kawalan at excited si Haruka dahil katulad ito ng nababasa niya sa manga, pero naalala niya na ang pagpunta sa ibang mundo ay isang abala. Laging napapalibutan ng maraming tao ang mga bayani sa manga at para kay Haruka ay isang pahirap iyon. Sinubukan niyang lumabas ng silid-aralan pero hindi iyon naging madali at nang lumawak ang mahiwagang bilog ay nagpanik ang mga estudyante, pero matalino namang tumakas si Haruka sa pamamagitan ng air vent. Sa kasamaang palad ay hinabol siya ng bilog doon at napunta siya sa karaniwang puting walang laman na lugar. Alam na ni Haruka ang mangyayari dahil marami na siyang nabasang manga at nagtaka siya kung nasaan ang hari, at kailan lalabas ang anak nitong napakaganda na hindi maabot ng mga nerd. Isang matandang lalaki ang kumaway sa kanya kaya't naisip ni Haruka na siguro isa itong Diyos. Lumabas na unang-una pa lang na teleport na ang mga kaklase ni Haruka at siya'y naiwan, pinayagan siyang pumili ng status at mga kakayahan bago ipadala sa bagong mundo. May lumitaw na malaking board na may mga opsyon pero nadismaya si Haruka. Ito ang unang beses na napakaraming tao ang isinuman ng Diyos kaya't lahat ng cheat skills ay nakuha na, at ang natira na lang ay puro walang kwentang kakayahan. Tiningnan ni Haruka ang kanyang mga pagpipilian pero lahat ay walang kwenta at isa lang sa mga ito ay kakayahang humawak ng kahoy, ang iba naman ay pangkalahatang kalusugan at paglalakad at lalo pang nadismaya si Haruka nang makita ang mga makapangyarihang kakayahang na-miss niya, tulad ng 4 na elementong mahika. Balik sa masasamang bagay ay nakita ni Haruka ang mga titulo tulad ng Shuin at Nit. Hiningi niya sa matandang Diyos na bigyan siya ng mas maraming opsyon dahil hindi man lang siya makakaabot sa unang bayan sa mga pagpipiliang meron siya. Napuno na ng inis ang matandang Diyos, kaya napagpasyahan niyang ibigay kay Haruka ang lahat ng natitirang walang kwentang kakayahan ng sabay-sabay. Nakuha niya ang lahat ng natitirang walang kwentang kakayahan at na-teleport siya sa bagong mundo. Binigyan siya ng isang bag na kayang maglaman ng walang limitasyong gamit at inihanda ni Haruka ang kanyang mga kagamitan at tiningnan ang kanyang mga stats. Sinabi ng stats screen na kailangan niyang mag-roll ng dice, at naalala niya ang tungkol sa skill na ito at nagbibigay ito sa kanya ng kakayahang mag-allocate ng points sa pamamagitan ng dice roll. Nagmura si Haruka laban sa matandang Diyos dahil binigyan siya ng isang walang kwentang kakayahan. Nag-roll siya ng dice at nakakuha ng double M pero wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Inisip niyang pinakamasama ang kahulugan na tulad ng letrang M na para sa masokista. Pero ang stat screen ay simpleng pinapipili lang siya kung anong stat ang gusto niyang dagdagan. Hindi iniisip ni Haruka na makakatulong ang raw stat sa kanyang kakayahan na mabuhay gamit ang kanyang mga walang kwentang abilidad, kaya pinili niyang ilagay ang mga puntos sa lock points. Ang kanyang estratehiya ay huwag pansinin ang balance build at sa halip ay max out ang lock at bigla niyang napagtanto na ang M pala ay nangangahulugang max, dahil ang kanyang lock stat ay maxed out na at nagulat si Haruka nang mapansin niya na may dalawa siyang dagdag na kakayahan ng mga walang kwentang abilidad. Iniisip niyang ito ay dahil siya'y nasaman ng mag-isa at ang titulong loner ay nangangahulugang siya ang nag-iisang tao na walang kaibigan at hindi maaaring makipag-party sa iba. Ang kanyang servitude skill ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-utos sa iba, at ibinigay ito dahil sa kanyang loner status. Medyo astig iyon pero ibig sabihin din nito na kailangan niyang kalimutan ang pangarap niyang magkaroon ng harem. Nagtataka si Haruka kung nasaan na ang mga kaklase niya, pero wala namang halaga iyon dahil hindi rin siya pwedeng makipag-party sa kanila. Nagpasya si Haruka na simulan na lang ang kanyang paglalakbay at gusto niyang magsimula sa paghahanap ng base o lugar kung saan siya titira. Medyo mahirap makita ang paligid sa gubat kaya't nag-aalala si Haruka na baka may monster na biglang lumitaw.
Nagtataka siya kung may kakayahan ba siyang pwedeng maging kapaki-pakinabang, pero ang naaalala lang niya ay ang skill na nagbibigay daan sa kanya na makaidlip at sinubukan ni Haruka isuot ang contact lenses na nasa kanyang bag, at nalaman niyang sobrang kapaki-pakinabang ito. Nakikita niya ang maraming karagdagang bagay at nadiskubre na may appraisal skill siya, dahil dito ay nakahanap si Haruka ng isang nakakain na kabute na nagpapalabas ng mga latent abilities at dahil walang limitasyon ang kanyang bag, kinuha niya ang marami sa mga ito at humingi siya ng paumanhin sa bag dahil inisip niyang walang kwenta ito dati. Uminom si Haruka ng tubig pero nakarinig siya ng tunog sa malayo. Ang tunog na ito ang nagdala sa kanya sa isang kuweba at nagdasal siya na sana walang monster doon. Ang bag ni Haruka ay may kasamang mga gamit pang camping kaya't napagpasyahan niyang gawing base ang kuweba. Gumamit siya ng temperature magic para magsindi ng mga sanga at napagtanto niyang kapaki-pakinabang pala ang mga natirang kakayahan. Tiningnan ulit ni Haruka ang kanyang mga stats at nalaman niyang nag-level up ang kanyang temperature magic, na nag-unlock ng fire magic. Nag-aalala si Haruka kung ano ang gagawin niya kung may monster na dumating, dahil ang kaya lang niyang gawin ngayon ay hampasin ito gamit ang stick pero natulog na lang siya at kinabukasan, nagising si Haruka na maayos naman ang lahat at mayroon siyang mga gamit na nagtataboy ng mga monster at pinoprotektahan ng kanyang shoe-in title ang kanyang tirahan. Ngayon ay kaya na niyang gumamit ng fire magic para magsindi ng apoy kaya't nagluto siya ng almusal, meron siyang beef jerky sa kanyang bag at ginamit niya ang mga kabute na nahanap niya kahapon, masarap ang pagkain at lubos na nagpapasalamat si Haruka sa kanyang villager starter bag. Pero sa totoo lang, iniisip niyang para itong survivalist bag at lumabas siya upang maghanap ng pagkain para sa susunod, pero alam niyang ang pangunahing problema ngayon ay kung paano protektahan ang sarili mula sa mga monster. Sa puntong iyon ay nakita ni Haruka ang pinakaayaw niyang makita at ito ay ang mga goblin. Maliit na kalaban lang sila pero mas mataas ang kanilang stats kaysa sa inaasahan at naisip ni Haruka kung kaya ba niyang manalo, pero napagtanto niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi matutong harapin ang mga monster, sa ayaw o gusto niya. Sa kasamaang palad ay iniisip ni Haruka na hindi makakatulong ng malaki ang kanyang stick, pero may isa pa siyang kakayahan na tinatawag na rappang at ang rappang skill ay nagbibigay daan kay Haruka na balutin ang iba't ibang bagay gamit ang mahika at nagdudulot ito ng iba't ibang epekto. Mukhang napalakas nito ang kanyang stick kaya't determinado si Haruka na malagpasan ang lahat kahit wala siyang cheat skills. Sinimulan ni Haruka ang kanyang unang atake at marahas niyang binugbog ang unang goblin na hindi inasahan ang atake. Sinubukan siyang atakehin ng pangalawang goblin kaso lang napakahina ng mga galaw nito at madali itong naiilagan ni Haruka na sa kung anong paraan, alam niya kung paano gamitin ang isang bagong kapangyarihan at natapos niya ang pangalawang goblin. Matapos manalo sa unang laban ay natuwa si Haruka at bumalik na sa kanyang base at dinala niya ang isa sa mga pamalon na ginamit ng goblin, pero napagtanto niyang mas mabuti pa rin ang kanyang stick at excited si Haruka nang madiskubre niyang nag-level up siya, at higit sa doble ang nadagdag sa kanyang mga stats. Tumaas din ang Cane Mastery niya na medyo kakaiba dahil ilang beses lang niyang pinalo ang kanyang stick. Nakakuha din siya ng magic infusion na malamang galing sa pag-enchant niya sa kanyang stick gamit ang mahika at pati ang calisthenics niya ay tumaas, dahil hindi siya nagpapalampas ng ehersisyo tuwing umaga. Bagamat na overreact si Haruka sa pagiging mayabang, dahil 2 araw pa lang siya sa bagong mundo at sa kalaunan ay nagsawa na si Haruka sa pagkain ng kabute at mas gusto niya sanang kumain ng karne, pero alam niyang papagalitin siya ng class rep kung magrereklamo siya. Matapos kumain ay sinubukan ni Haruka ang pag-enhance sa sarili gamit ang magic infusion na nagpapalakas ng pisikal at mahiwagang depensa. Ang appraisal skill niya ay umabot na rin sa level 2, pero nagtataka siya kung bakit puro question marks ang lumalabas sa mga gamit niya at nagpasya siyang huwag na lang itong isipin ng mabuti at lumabas siya. Nagdiwang siya dahil binasbasan siya ng kagubatan pero nang napansin niyang kabutelang ulit iyon ay medyo nabigo siya. Patuloy na naghanap si Haruka ng karne na baka tumubo mula sa mga puno pero naalala niya na dapat siyang nagsasanay ng mahika. Nalaman niyang ang enhanced na katawan niya ay mas magaan na parang nagte-teleport na siya at hindi lang iyon, sobrang taas na rin ng kanyang dexterity at nakakita si Haruka ng mas malakas na goblin pero madali niya itong natalo, nakapatay pa siya ng isa pa kaya't kumpiyansa siyang kaya na niyang talunin kahit 3 goblin ng sabay-sabay. Bigla siyang nakatagpo ng 3 goblin pero duwag siya kaya napagpasyahan niyang sapat na ang laban para sa araw na iyon. Binabalikan ni Haruka ang mga nangyari sa araw na iyon at ang laban niya sa goblin at ang pag-aaral ng mahika sa gabi.
Sa ikalimang araw ay nagtagumpay si Haruka na talunin ang isang goblin sa isang palo lang, at pinalamutian niya ang kanyang base ng ilang magagandang bagay na ginawa niya gamit ang mahika. Sa muli natuwa si Haruka dahil nagsisimula ng maging maayos ang buhay niya sa bagong mundong ito. Kinagabihan ay hinabol ni Haruka ang isang malusog na kuneho dahil sabik na siyang makakain ng karne, bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang nilalang at agad niyang nalaman na hindi ito goblin. Lumabas na ang mga kaklase niya at nadismaya si Haruka nang makita na ang mga ito ay ang mga delinquent. Ayaw sanang makikisali ni Haruka sa kanila pero naramdaman niyang may isa pang grupo sa kabilang direksyon. Ginamit niya ang kanyang clairvoyant skill at nakita niyang ang mga paparating ay ang mga sikat na babae, pati ang mga jocks ay papalapit din ng mabilis. Malapit din ang mga nerds pero dahil paminsan-minsan niya itong nakakausap sa dati niyang mundo, mas pinili na lang ni Haruka na huwag na silang pansinin at ang natitira na lang ay ang class rep at ang mga kaibigan nito at alam ni Haruka na magiging mabuti kung magkakaroon siya ng kaibigan sa mahirap na mundong ito, at matagal na niyang kilala ang class rep mula pa noong elementarya. Nagdesisyon si Haruka na batiin man lang sila pero bigla siyang huminto, napagtanto niyang malaya at tahimik ang pakiramdam niya ngayon at mabubuhay siya hanggat sa gusto niya nang walang sino mang nakikialam at hindi niya ipagpapalit iyon sa kahit ano. Ginawa ni Haruka ang kanyang huling desisyon at susubukan niyang sakupin ang bagong mundo ng mag-isa. Si Haruka ay mabilis na nagtatago mula sa iba pang mga estudyante kaso may isang delinquent na nakarinig ng ingay mula sa direksyon niya. Halos madiskubre siya subalit inakala ng mga lalaki na ang ingay ay mula sa kuneho na dapat sana ay hapunan ni Haruka. Sinubukan ni Haruka na mag-spy sa mga delinquent upang malaman kung ano ang pinag-uusapan nila, pero ang mga pervert ay puro tungkol lang sa mga babae ang pinagdidiskusyonan at mga tunay na bulok ang mga ito, pero alam ni Haruka na pipigilan sila ng class rep na gawin ang anumang masama sa mga babae. Gayunpaman mayroon silang kasamahan na si Tanaka at dahil sa kanyang kakayahan ay magagawa nila ang anumang gusto nila, bumalik ang mga delinquent sa ibang mga estudyante, ngunit seryosong loner si Haruka at ayaw niyang makisalamuha sa kanila. Umuwi si Haruka para mag-enjoy ng masarap niyang mga kabute at napansin niyang tumaas ang kanyang loner level. Medyo nakaka-depress ang titulong ito dahil sinisira na nito ang kumpiyansa ni Haruka sa sarili at nasa level 3 pa lang si Haruka, at sinisisi niya ang kanyang Master of None at Dummy na mga kasanayan. Hindi siya sigurado kung ano ang mga ito pero iniisip niya na ang Master of None ay nangangahulugang hindi siya makapag-focus sa isang bagay ng sapat upang mapalakas ito ng husto, gayunpaman ay nagagawa niya ang iba't ibang bagay dahil dito at tungkol naman sa dummy skill at iniisip ni Haruka na parang ginagawang puppet lang siya nito, kaya't itinuturing niyang ito ang pinakapangit na kasanayan na mayroon siya. Nagdesisyon siya na kainin na lang ang mga problema niya pero naalala niyang wala siyang karne na makakain. Sa ikapitong araw ay nagising si Haruka sa ingay ng laban at nakita niyang nakikipaglaban ang mga nerds at naisip kung tutulong ba siya sa kanila, at ginamit niya ang kanyang appraisal skill sa kanila. Laking gulat ni Haruka nang malaman niyang hindi kailangan ng mga nerds ang kanyang tulong, mas magaganda ang mga klase nila kaysa sa kanya at si Haruka ang tanging walang kwenta kahit nasa grupo ng mga nerds. Na-realize niya ito at hindi katulad niya ay mayroon silang mga overpowered na kasanayan. Sa kasamaang palad ay ganito rin ang nangyari sa lumang mundo niya na kung saan ang klase niya ay puno ng mga top athletes at mga ace students. Mayroon pa silang mga anak ng mga sikat na tao at madalas niyang iniisip kung paano siya napunta roon at napagpasyahan ni Haruka na kaya ng mga nerds na pangalagaan ang kanilang sarili. Ngunit napansin niyang may mga maliliit at tuso na mga halimaw na palihim na papalapit mula sa likod nila. Naalala ni Haruka na medyo kaibigan niya ang mga nerds sa klase kaya't nagdesisyon siyang tulungan sila. Nagpasalamat ang mga nerds sa kanya kaya't ipinakita ni Haruka sa kanila ang kanyang magandang yungib at namangha sila sa ganda nito. Ipinaliwanag niya na natutunan niya kung paano gamitin ang earth magic at ginamit ito upang gawing ligtas ang kanyang yungib. Nagtaka ang mga nerds kung nagawa ba ni Haruka ang lahat ng ito mag-isa at ipinunto niya na lagi naman siyang mag-isa. Tinanong ni Haruka kung bakit hindi kasama ng mga nerds ang ibang mga estudyante at laking gulat niya nang isiwalat nila na sila'y tumakas. Nagsimula ang lahat noong na-transport ang lahat bago siya at nasa kaguluhan ang lahat dahil wala silang alam tungkol sa pagiging isekai, ngunit ang mga nerds ay bihasa na sa ganitong usapan at agad na nag-assign ng mga puntos sa kanilang mga kasanayan at humingi ang mga jocks ng impormasyon mula sa kanila. Habang nagkakagulo ang lahat ay alam ng class rep na kailangan nilang manatiling tahimik sa kagubatan,
pero huli na dahil natagpuan na sila ng grupo ng mga goblin at nagulat si Haruka nang marinig na pati ang mga delinquent ay nanginginig sa takot, pero ito ang perpektong pagkakataon para mag-shine ang mga nerds. Kumilos sila na parang mga bida ng sarili nilang anime at nagsimulang talunin ang mga goblin at na-inspire ang mga jocks sa tapang na ipinakita ng lahat kaya tumulong din sila at sa wakas ay natalo ang mga halimaw. Mabilis na nag-compose ng sarili ang class rep at pinangunahan ang lahat papunta sa isang ligtas na clearing sa tabi ng ilog. Sinamantala ng mga nerds ang pagkakataon upang lalo pang mag-shine habang tinutulungan nila ang lahat na mag-set up ng kampo. Salamat sa habang buhay nilang dedikasyon sa pag-iwas sa paghawak ng damo at naging expert ang mga nerds sa lahat ng bagay tungkol sa isekai, kabilang na ang survival. Inorganisa ng class rep ang lahat at pinapagawa sila ng mga gawain at di nagtagal, nagsama-sama ang lahat at nagsimulang magtrabaho bilang isang grupo at gayunpaman, hindi ito tumagal dahil nagpasya ang mga popular na babae na ayaw na nilang magtrabaho. Sinubukan ng class rep na ipaliwanag na ang pinakamabuting pagkakataon nilang makaligtas ay ang magtulungan, ngunit nagsimulang magwatak-watak ang grupo at napagod na sila sa patuloy na pagtatrabaho, kaya iniwan nila ang lahat ng responsibilidad sa mga nerds. Sa kalaunan ay tuluyang nagkawatak ang klase at wala nang magawa ang class rep at mula noon, tanging ang class rep mga nerds at ilang estudyante ang patuloy na nagtatrabaho. Ang ibang mga estudyante ay sobrang tamad kaya nagsimulang mainis ang mga nerds sa kanila. Sila na rin ang inatasan sa lahat ng laban ngunit napaka-dependable ng mga nerds dahil gusto lang nilang lumakas at mag-level up. Ito ay dahil nakita nila ang mga kasanayang pinili ng mga delinquent at kasama na rito ang charm at puppeteer, dalawang kakayahan na nagbibigay ng kontrol sa ibang tao. Alam ng mga nerds na may masama na balak ang mga delinquent kaya't nagsikap silang mag-level up upang humarap sa kanila. Nagpapalakas din ang mga delinquent dahil kailangan nilang mag-level up upang magamit ang kanilang mga kasanayan at tamang binabantayan ng mga nerds ang mga delinquent. Narinig nila ang plano ng mga ito na gawing mga tagasunod ang ilang mga babae. Ibinunyag ito ng mga nerds sa class rep kaya't nagpasya siyang mag-level up din at sa kasamaang palad, naabot ng mga delinquent ang kinakailangang level para sa kanilang mga kasanayan bago pa makapag-level up ang class rep. Nagkataon na nakasalubong ng class rep ang mga delinquent sa pinakamalalang pagkakataon ngunit ilang segundo lang ang lumipas, nakahandusay na sa lupa ang mga delinquent at handa ang mga nerds sa sandaling iyon, ginamit nila ang kanilang skill abilities upang i-seal ang charm at puppeteer skills ng mga delinquent. Nilantad nila ang sapilitang plano ng mga delinquent kaya't nagtakbuhan palabas ng kampo ang mga ito. Isang gabi ay bumalik ang mga delinquent at bumawi at ginamit nila ang mga sandata upang sirain ang kampo at idineklara na babalik sila para magdulot ng mas maraming kaguluhan. Sa hindi malamang dahilan ang mga nerds pa ang sinisi sa nangyari, ang mga popular na babae na niligtas nila mula sa pagiging mga tagasunod ang siyang unang nagtakwil sa kanila, sinundan sila ng iba pang mga estudyante at kumampi ang class rep at ilang estudyante sa mga nerds. Ngunit masyadong mahirap nang harapin ang sitwasyon kaya't nagpasya ang mga nerds na umalis na lang. Nakaramdam ng awa si Haruka para sa kanila kaya't nag-organisa siya ng isang mushroom party para sa kanila. Si Haruka ay nag-spend din ng sumunod na araw kasama ang mga nerds at napagtanto niyang okay din pala na hindi maging loner paminsan-minsan. Sa kalaunan ay nagpaalam na si Haruka sa kanyang mga bagong kaibigan at inalok siya ng mga nerds na sumama sa kanila. Balak nilang maghanap ng bayan upang magsimula bilang mga adventurer at pumayag si Haruka na mas malapit siya sa mga nerds kumpara sa ibang grupo, pero laking gulat ng lahat nang tumanggi pa rin siya. Sinabi na lang ni Haruka na umalis na sila kaya't umalis na rin ang mga nerds at inamin ni Haruka sa sarili na gusto rin niyang magpunta sa bayan, pero alam niyang dahil sa kakilakilabot niyang stats ay magiging pabigat lang siya sa mga nerds. Mukhang nag-aalala ang mga nerds para sa class rep kaya nagpasya si Haruka na silipin ang kalagayan ng ibang mga estudyante. Habang papunta siya ay hinarap siya ng isang kobold pero nagawa niya itong patumbahin gamit ang isang suntok. Nagulat si Haruka nang makita na wala nang natitirang estudyante sa campsite at gamit ang kanyang enemy detection skill, natunton niya ang mga bakas ng paa at sinundan niya ang mga ito at natagpuan ang mga popular na babae. Biglang natarante si Haruka at nagdesisyong umuwi na at magluto ng hapunan pero sinubukan siyang pigilan ng mga babae. Sinabi ng mga ito na gusto lang nilang makipag-usap kaso alam ni Haruka na ang pagiging kasama nila ay kabaligtaran ng tahimik na buhay na gusto niya.
Tumakbo si Haruka para sa kanyang buhay pero laking gulat niya nang magalang siyang pinakiusapan ng mga babae na huminto gamit ang salitang pakiusap. Ipinaliwanag ng mga babae na hinahanap nila ang mga nerds pero inisip ni Haruka na gusto lang nilang pagtrabahuan muli ang mga nerds. Nagulat siya sa sinabi ng mga babae na gusto pala nilang humingi ng tawad sa mga nerds, dahil ngayon lang nila napagtanto na utang nila ang kanilang mga buhay sa kanila. Alam ni Haruka na hindi pa kailanman humingi ng tawad ang mga babaeng ito sa buong buhay nila, pero seryoso talaga sila at ibinigay ni Haruka ang masamang balita at ipinaliwanag niyang wala na silang pag-asa na makahabol sa mga nerds, pero gusto pa rin nilang malaman kung saan sila nagtungo. Sinabi ni Haruka na hindi rin sila makakalabas ng kagubatan sa kasalukuyang kalagayan nila at dahil hindi man lang nila alam kung paano lumaban, dahil dito ay nadismaya ang mga babae ngunit galit na tinanong ni Haruka kung ibig sabihin ba nito ay susuko na lang sila, gusto niyang malaman kung seryoso ba talaga sila sa paghingi ng tawad sa mga nerds. Naisip ni Haruka na kailangan niyang subukan ang mga babae para sa kapakanan ng mga nerds ngunit, hindi naging maganda ang resulta ng tactics ni Haruka at dahil nagsimulang umiyak ang mga babae, gusto lang naman talaga nilang humingi ng tawad sa mga nerds pero ngayon ay natatakot sila na baka kainin sila ng mga halimaw. Walang ideya si Haruka kung ano ang nangyayari kaya't nakiusap ang mga babae na turuan niya sila kung paano mabuhay hanggang sa matagpuan nila ang mga nerds at sa isang aksidente ay napasagot ng oo si Haruka, at biglang na-activate ang kanyang domination skill dahilan para siya ang maging tagapamuno ng mga babae. Nagtataka si Haruka kung paano ito nangyari at habang sinusundan na siya ng mga babae na parang mga nawawalang tuta na may malulungkot na mga mata, nakakatakot din dahil tahimik nilang pinapatay ang mga kalaban at walang sinasabi at nagdadala pa sila ng mga kristal na nalaglag ng mga halimaw, parang mga aso na nagbabalik ng frisbee. Sinubukan ni Haruka na pagalingin ang mga babae pero sila pa ang nagpapagaling sa kanya kahit hindi naman siya kailangan. Natatakot si Haruka kung ano ang sasabihin ng class rep kapag nakita siya sa ganitong sitwasyon at iniisip niya kung paano niya maaalis ang domination skill, bigla na lang dumating ang class rep at nakita siya, pero masyadong nakatuon si Haruka sa paghahanap ng solusyon kaya hindi niya napansin ang presensya nito. Hindi niya alam na naroon na ang class rep hanggang sa pilitin siyang kilalanin ito, samantala ang mga delinquent ay may sarili ng plano at napagpasyahan nilang simulan sa pag-aalis ng kanilang pinakamalaking problema. Sa ngayon nang makuha ng class rep ang atensyon ni Haruka ay nagpanik siya dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin, napagtanto niyang hindi rin niya alam ang pangalan ng class rep at magkaklase sila simula pa noong elementarya at palaging mabait sa kanya ito, kaya hindi makapaniwala si Haruka na hindi man lang niya nalaman ang pangalan nito. Ilang sandali pa ay dumating ang ibang mga babae sa klase dahil halos lahat maliban na lang sa mga sikat na babae ay sumusunod sa utos ng class rep. Napansin ng class rep na nakatayo sa likod ni Haruka ang mga sikat na babae ngunit parang nagkakasya sila sa iisang utak, kaya't inisip ng class rep na may ginawa si Haruka sa kanila. Gusto sanang sabihin ni Haruka na wala siyang kasalanan pero kahit hindi niya sinasadya, napasunod ng kanyang kakayahan ang mga babae at hindi niya alam ang gagawin dito at sinubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon ng hindi mukhang siya ang masama, pero hindi siya pinaniniwalaan ng mga babae. Kaya sumuko si Haruka sa pagpapaliwanag ng kanyang pagiging inosente at tinalikuran sila para umalis at sa kasamaang palad, pinilit siya ng class rep na manatili habang tinignan niya si Shimazaki para tiyakin kung okay lang ito at sa kabutihang palad. Isang simpleng pag-alog lang ang kailangan para mawala ang pagkakasubjugate kaya't sinabi ni Shimazaki na ayos na siya. Natuwa ang class rep sa narinig at inisip ni Haruka na pwede na siyang umalis, pero gusto pa rin ng class rep malaman kung paano nangyari ang subjugation kaya't hindi pa rin siya pinapayagang umalis at habang nag-uusap ang mga babae at naiwan si Haruka sa tabi ng puno dahil wala siyang magawa, naisip niyang magsanay ng kanyang magic para mapalawak ang kanyang bahay pag-uwi niya. Sinubukan niyang gumawa ng basement pero nagkamali siya at aksidenteng nabaon ang sarili niya sa lupa. Mula leeg pababa at na-stuck siya roon hanggang sa makita siya ng class rep at gulat na gulat ito na makitang nakabaon si Haruka sa lupa, gayong ilang minuto lang naman niyang hinihintay. Dahil sa pagkabagot minsan ay gumagawa talaga ng kakaibang bagay ang tao at yumukod ang class rep kay Haruka para tulungan siyang makalabas sa lupa. Nang makalaya na si Haruka ay humingi ng tawad ang class rep dahil hindi siya pinagkatiwalaan, lalo na't sinabi ni Shimazaki na sinusubukan lang ni Haruka na tulungan ang lahat.
Hindi matandaan ni Haruka na sinabi niyang tutulong siya pero nagpapasalamat na ang class rep at ang iba pang mga babae, kaya nagpa siya na lang siyang sumang-ayon at nang maayos na ang lahat, gusto na sana niyang umuwi pero nagalit ang mga babae dahil iiwan daw sila ni Haruka sa kagubatan ng hindi tinutulungan. Napagtanto ng class rep na nabanggit ni Haruka ang pagkakaroon ng bahay, kaya tinanong siya tungkol dito at ipinaliwanag ni Haruka na may kaunting oras siya kaya nagpatayo siya ng bahay. Hindi makapaniwala ang class rep na nagawa ni Haruka na magtayo ng buong bahay mag-isa. Habang nahihirapan ang mga babae na ayusin ang kampo, doon ay labis silang humanga kay Haruka at dahil dito ay nagpatawag sila ng pulong at nagsimulang mag-usap-usap. Tinanong ng class rep kung gaano karami na tao ang maaaring magkasya sa bahay ni Haruka. Ayon sa disenyo nito ay mga 200 tao ang pwede pero kailangan alisin ang ilang kasangkapan at bakantehin ang indoor pool. Naiinggit talaga ang class rep sa tagumpay ni Haruka pero kahit ayaw niya itong abalahin, tinanong niya kung pwedeng makituloy siya at ang ibang mga babae sa gabing iyon dahil wala silang matuluyan. Nagulat si Haruka dahil iba ang magpapatuloy ng mga lalaki sa buong klase ng mga babae at nahirapan siyang kontrolin ang sarili at nang kumalma na siya, sinimulan niyang akayin ang mga babae patungo sa kanyang bahay dahil sa dami ng oras na ginugol niya sa paggalugad sa kagubatan, sanay na si Haruka sa pag-ikot doon. Isa pa sa mga kakayahan niya ang nagbibigay sa kanya ng mga tip para manatili sa tamang direksyon at sa wakas ay nakarating sila sa bahay ni Haruka kasama ang mga babae, at pagkatapos nilang huminga ng maluwag ay namangha sila sa kagandahan ng bahay ni Haruka. Matagal na silang walang bubong sa kanilang mga ulo at hindi nakaranas ng ginhawa ng modernong banyo, kaya nang mabanggit ni Haruka na may paliguan sa isang direksyon at doon ay nagsitakbuhan ang mga babae papunta roon at naghubad mismo sa harap ni Haruka. Hindi kakayanin ni Haruka na magpalipos ng gabi sa parehong silid kasama ang lahat ng mga babae, kaya nag-set up siya ng tent para mapag-isa at maghanda ng matulog ngunit biglang pumasok ang class rep sa kanyang tent dahil may gusto siyang pag-usapan at nagpasalamat siya kay Haruka sa lahat ng tulong dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin kung wala ito. Pag-alis ng mga nerds ay umalis na rin ang mga gym brothers kaya't naiwan ang mga babae ng mag-isa. Mahirap iyon pero ngayong nakaligaw na sila at nakakain ng maayos at mas masaya na silang lahat, gayunpaman kahit na maayos ang lahat ay naramdaman ng class rep na nabigo siya bilang kinatawan dahil hindi niya natulungan ang klase sa kanilang sitwasyon. Naisip ni Haruka na masyado naman siyang mahigpit sa sarili dahil siya ang nagprotekta sa mga babae at pinagsama-sama sila. Totoo ito pero sabi ng class rep na sinuwerte lang sila na hindi sila nakatagpo ng mga halimaw doon at kung nagkataon, wala siyang magagawa para protektahan ang klase na di tulad ng mga nerds. Muling sinabi ni Haruka na hindi siya patas sa sarili dahil ang mga nerds ay halos buong buhay nilang inihahanda ang kanilang sarili para sa ganitong sitwasyon, kaya natural lang na kaya nilang pangasiwaan ang mga bagay at sa kabilang banda, ngayon lang nalaman ni Haruka ang tungkol sa isekai kaya't sa kabuuan ay mahusay ang nagawa ng class rep. Mas gumagaan ang pakiramdam ng class rep matapos marinig na magaling ang kanyang trabaho. Kahit na parang maliit lang ang nagawa niya kumpara kay Haruka na nakabuo ng isang gumaganang bahay sa loob lamang ng isang linggo, bago siya bumalik sa loob ay binati niya si Haruka ng magandang gabi ngunit sa dami ng nangyari ngayong araw, mukhang hindi makakatulog si Haruka ngayong gabi. Kinaumagahan ay nagising si Haruka at nakita ang isa sa mga babae na nakaupo sa labas ng kanyang tent. Hinihikayat siyang bumangon dahil handa na ang almusal at medyo nagulat siya at kailangan ng ilang sandali para maintindihan ang nangyayari. Nang sa wakas ay napagtanto niyang medyo nagpanik siya at sinabing gusto pa niyang matulog ng kaunti, hindi tinanggap ng babae ang sagot niya at umakyat pa sa kanya para pilitin siyang bumangon at sumuko si Haruka at nagtanong kung ano ang almusal. Inaasahan niyang mushroom soup na may dagdag pang kabute pero sa kanyang gulat ay isda ang almusal ngayon. Labis siyang natuwa na aksidenteng nauntog niya ang babae at bahagyang nasaktan ang babae, pero hindi na ito alintana ni Haruka dahil sobrang saya niya na makakakain na siya ng iba bukod sa kabute. Hindi maintindihan ng class rep kung bakit sobrang saya ni Haruka sa pagkain ng isda at gayong nasa tabi lang siya ng ilog buong oras, ngunit ang totoo ay hindi magaling si Haruka sa pangingisda kaya't hindi siya nakakahuli ng isda kahit kailan at nasasanay ang mga babae sa pagkain ng isda. Kaya tiyak na may maaasahan silang paraan ng pangingisda. Tinanong ni Haruka kung paano nila ito ginagawa at pumayag ang class rep at dinala siya sa ilog kasama ang isa sa mga babae na may kakayahang gumamit ng lightning magic.
Ang paraan niya ng pangingisda ay simpleng pag-electrocute sa tubig hanggang sa mamatay ang mga isda. Lubos na humanga si Haruka kaya nakiusap siyang gawin ito ulit. Bagaman ayaw talaga ng babae at pumayag din siya dahil tinutulungan siya ni Haruka, naglabas siya ng isa pang lightning ball pero bago niya maitapon ito sa ilog, kinuha ni Haruka ang bola ng kidlat at sinelyuhan ito gamit ang kanyang pakang skill. Tinapon niya ito sa ilog at nakahuli rin ng mga isda at bukod pa rito, nakakuha rin siya ng lightning magic kaya hindi na niya kakailanganin ang tulong ng lightning girl. Tinanong ng class rep kung ano ang ginawa niya at ipinaliwanag ni Haruka na kapag ginamit niya ang pakang skill sa isang elemento, nakakakuha siya ng ganitong uri ng magic. Marahil ay epekto ito ng kombinasyon ng kanyang iba't ibang skills na kapaki-pakinabang, pero sa tingin niya ay hindi pa rin ito kahanga-hanga dahil puro walang silbing mga skills lang ang meron siya. Habang naglalaro ang ibang mga babae sa ilog ay naupo si Haruka kasama ang class rep at tinanong kung ano ang plano nila matapos ito. Sinabi ng class rep na hindi pa tiyak ang mga detalye pero balak nilang pumunta sa pinakamalapit na nayon para subukang makahabol sa mga nerds, ngunit kailangan muna nilang mag-level up para makalabas sila sa kagubatan ng mag-isa at nag-alok si Haruka na tulungan silang mag-train bago sila umalis. Ilang sandali pa ay nagtipon ang lahat ng mga babae sa kagubatan at bago simulan ni Haruka ang kanyang training camp, gusto muna niyang malaman kung ano ang kanilang kasalukuyang mga level. Sinabi ng mga babae na lahat sila ay nasa level 15 pataas. Biglang nalungkot si Haruka dahil hanggang ngayon ay nasa level 7 pa rin siya sa kabila ng matagal niyang pananatili sa kagubatan. Nagsimula na siyang magduda kung kailangan pa ba talaga ng mga babae ang tulong niya kaya nagpa siyang subukan sila. Pinag-set up niya sila para makipaglaban sa mga kobolds upang makita kung gaano sila kagaling. Iniisip ng mga babae na magiging madali ang laban dahil ang mga kobold ay nasa level 6 lamang, kaso makalipas ang ilang sandali ay natalo sila at napabagsak lahat at wala silang ideya na lalaban pala ng todo ang mga kobold, kaya bumalik silang lahat para magtipon muli at mag-isip ng bagong estratehiya. Sa hindi nila maipaliwanag na dahilan ay ginaganap ang meeting sa loob ng magic tent nito. Lahat sila ay kasya dahil kayang mag-expand ng tent ni Haruka subalit hindi pa rin niya alam kung bakit pinili nilang magtipon doon at pagkatapos ng kaunting diskusyon ay bumalik muli ang mga babae, sigurado sila na hindi sila matatalo ngayon. Natutuwa si Haruka na tila motivated sila pero sa totoo lang ay iniisip niyang hindi pa rin sila mananalo. Matapos silang umalis ay lumapit ang babae mula kaninang umaga kay Haruka at humingi ng paumanhin sa kanyang inaasal kaninang umaga. Aminado siyang sinadya niyang lumapit kay Haruka para tingnan kung susubukan nitong samantalahin ang sitwasyon at sa simula, hindi siya nagtitiwala kay Haruka pero binigyan niya sila ng matuluyan at pagkain, tinutulungan pa silang matuto kung paano lumaban kaya't nararamdaman niyang pwede na siyang magtiwala kay Haruka. Sinabi rin niyang siya ang gigising kay Haruka kinabukasan para magbigay ng almusal at natutuwa siya na nagtitiwala na ang babae sa kanya. Sinabi niyang inaabangan niya ang pagkikita nila kinabukasan na kahit hindi pa rin niya alam ang pangalan nito, kaya tinawag na lang niya itong fish girl. Kinabukasan ay masaya si Haruka na tumanggap ng isda mula kay fish girl kaso narinig niya ang ibang mga babae na nagpaplanong bumalik upang labanan ang mga kobold para bumawi. Bago sila umalis ay tinawag sila ng class rep at sinabing kailangan muna nilang mag-training dahil siguradong matatalo ulit sila kung babalik sila ngayon. Iminungkahi niyang magsanay muna sila sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga goblins ngunit nang magsimula ang laban-laban sa mga goblins, hindi pa rin naging maayos ang takbo para sa mga babae at sa kabila ng pagkatalo, iniisip pa rin ng ilan sa kanila na handa na silang labanan muli ang mga kobold na kahit marami sa kanila ang nagkunwaring may sakit upang maiwasang lumaban. Sa tingin ni Haruka ay hindi ito magtatapos ng maayos kaya't handa siyang makialam kung kinakailangan. Ngunit sa kanyang pagkagulat at natuto ang mga babae mula sa kanilang mga pagkakamali laban sa mga goblins at nagtrabaho ng sama-sama para talunin ang mga kobold. Binati sila ng class rep sa kanilang tagumpay at nakahinga ng maluwag si Haruka dahil ibig sabihin nito, kaya na nilang pangalagaan ang kanilang sarili at hindi na kailangan pang manatili sa kanya at naisip niya na makakabalik na siya sa pagiging loner. Ngunit lumapit ang class rep at nagpasalamat sa kanya dahil pumayag siyang sumama sa kanila patungo sa pinakamalapit na nayon. Alam ni Haruka na hindi niya kailanman sinabi na sasama siya pero mapilit ang class rep kaya't napilitan siyang pumayag. Ilang sandali pa ay nakaempake na ang lahat at handa nang lisanin ang kagubatan.
pero pinaalala ni Haruka na hindi nila alam kung ano ang maaari nilang makaharap doon kaya't dapat silang manatiling alerto. Sa kabilang bahagi ng kagubatan, isang batang lalaki mula sa klase ang nakikitang tumatakbo para sa kanyang buhay at nagkamali siyang lumingon at nadapa sa isang bato, ngayon ay napalibutan na siya ng kanyang umaatake at wala na siyang matatakbuhan, kaya natapos ang buhay niya sa pamamagitan ng pagkakasikal. Ang pangunahing layunin ni Haruka ngayon ay siguraduhin ang kaligtasan ng mga babae dahil siguradong darating ang mga pasaway at para magawa ito, kailangan niyang ilabas sila mula sa kagubatan at ilang sandali pa, nakasalubong ni Haruka ang isang higanteng orc at nakita niya ito bilang magandang pagkakataon para turuan ang mga babae kung paano ipagtanggol ang kanilang mga sarili ng maayos. Sinabi niya sa kanila na umatras at panoorin kung paano niya ito haharapin at sumugod si Haruka sa orc gamit ang kanyang pamalo, kaya itinaas ng orc ang kanyang pamalo at sinubukan na durugan siya sa lupa. Ngunit nang tumingin ito pababa ay napagtanto nitong wala na roon si Haruka at nagtatago siya sa likod ng puno, dahil mabagal ang orc ay hindi siya matatamaan nito. Pero kung gusto ni Haruka lumaban at kailangan niyang mag-isip ng plano, naalala niyang sinabi ng mga nerds na hindi epektibo ang pisikal na atake laban sa mga orc kaya't ang pinakamainam na paraan para talunin sila ay gumamit ng maraming magic. Binuksan ni Haruka ang kanyang stat window para tingnan kung may magagamit siyang magic at nakita niyang may lahat siyang elemento dahil sa kanyang pakang skill. Pero bago pa niya magamit ang mga ito ay nakita ng orc ang kanyang hideout at sinira ng pamalo nito ang puno, kaya napilitang umiwas si Haruka sa mga hampas hanggang sa napuno na siya at lumitaw sa likod ng orc, gamit ang kanyang pamalo para patumbahin ito. Namatay ang orc mula sa atake na iyon na hindi inaasahan ni Haruka dahil hindi dapat gumagana ang pisikal na atake laban sa orc. Nagalit ang mga babae dahil hindi sila natuto sa ginawa ni Haruka kaya't humingi siya ng paumanhin at nangakong gagamit ng magic sa susunod para matuto sila. Sa susunod na pagkakataon, nakita ni Haruka ang isa pang orc at naghanda ng spell ng apoy sa kanyang kamay. Basta na lang niyang itinapon ito sa orc at nang tumama sa mukha nito ay bumagsak ang halimaw at hindi na bumangon, mas lalong nagalit ang mga babae dahil pakiramdam nila hindi sila matututo kung patuloy na pinapatay ni Haruka ang mga kalaban ng mabilis. Kinagabihan ay nagkaroon sila ng maraming karne mula sa pub kaya nagdiwang sila ng barbecue at habang nagsasaya si Adrian, abala si Haruka sa likod na naglalagay ng mga bitag para hindi sila atakihin habang natutulog. May mga katangian din ang kanyang tent na hindi sila mahahanap ng mga kaaway kaya't naisip niyang magiging maayos ang lahat. Sunod ay gusto niyang maplano ang rutang tatahakin nila kinabukasan kaya inactivate niya ang kanyang max skill at sinuri ang daan sa unahan, bigla na lang siyang nabahala dahil naalerto ang kanyang perception skill na may malapit na presensya at inusisa niya ito at napansin ang apat na lalaki na papalapit mula sa dilim. Nung una ay inisip niyang baka ito ang mga pasaway pero nang lumapit ang mga lalaki, na-realize niyang si Jim Bro lang pala ito kaya't na-relieve siya dahil hindi niya kailangang labanan sila at kasabay nito, napansin ni class rep si Haruka na may kausap na apat na lalaki sa malayo. Kahit hindi sila kalaban ay nagtataka pa rin si Haruka kung bakit naroon ang mga Jim Bro, inisip niya na baka hinahabol nila ang mga babae pero mariing itinanggi ito ng mga bro at sinabing hinahanap nila si Haruka. Pinili niyang paniwalaan sila pero hindi pa rin niya maintindihan kung bakit ginagawa nila ang lahat ng iyon para maiwasan ang mga babae. Ipinaliwanag ng mga bro na hindi nila mapagkakatiwalaan ang mga babae at binanggit nila ang isang skill na mas masahol pa sa charm at puppeteer skills na gustong gamitin ng mga pasaway. Naalala ni Haruka ang tungkol sa hijack skill at ito mismo ang tinutukoy ng mga gym bro at malakas ang boses ng mga pasaway tungkol sa kanilang gustong gawin gamit ang kanilang mind control skills. Pero wala ni isa sa kanila ang nagsabi tungkol sa hijack skill. Kaya ibig sabihin ay wala silang hijack skill at kung wala ang mga pasaway nito at wala rin ang mga nerds, nangangahulugang isa sa mga babae ang may hawak ng skill at itinatago ito sa lahat at nagbiro si Haruka sa mga bro at sinabing baka siya ang may hijack skill, pero hindi naman ito ikinabahala ng mga bro. Sa katunayan ay parang nakahinga pa ng maluwag ang mga gym bro dahil alam nilang si Haruka ay sobrang loner kaya hindi siya kailanman hahanap ng ibang tao para kunin ang kanilang mga skills. Inamin ni Haruka na wala siyang hijack skill at bagamat may subjugate skill siya na maaaring gawing alaga ang mga tao, pero hindi niya gusto itong gamitin.
Gusto lang ng mga bro na ipaalam kay Haruka ang panganib ng hijack skill kaya't sinabi nilang babalik sila sa kagubatan para bantayan ang mga pasaway dahil mukhang nakakahinala ang mga ito at bago sila umalis, hiniling nila kay Haruka na humingi ng tawad sa class rep at sa mga babae dahil bigla silang umalis nang walang paalam. Kinabukasan bumangon ang lahat at napansin ni Haruka na mas masigla ang mga babae kaysa sa dati, kaya lumayo siya dahil parang nauubos ang enerhiya niya sa kanila. Habang naglalakad siya palayo ay lumapit ang class rep at sinabing may gusto siyang sabihin. Kinakabahan siyang sinabi kay Haruka na siya ang may hawak ng hijack skill pero matagal na itong alam ni Haruka. May appraisal skill kasi siya at nagulat si class rep na alam na ni Haruka dahil ang tanging mga taong nakakaalam ng kanyang skill ay ang mga nerds. Tinanong niya kung bakit hindi sinabi ni Haruka ito noon pa at bakit patuloy pa rin siyang tinutulungan. Simple lang at hindi iyon malaking bagay para kay Haruka at tinanong ni class rep kung hindi ba siya natatakot kay Haruka dahil ang hijack ay isang skill na nagbibigay kakayahan na nakawin ang skills ng iba sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila, kaya sino man ay matatakot dito. Pero sinabi ni Haruka na wala siyang dapat ipag-alala at alam din ng mga nerds ang skill ni class rep at bagamat sinelyuhan nila ang charm at puppeteer skills ng mga pasaway, iniwan nila si class rep kasama ang kanyang hijack skill at ibig sabihin nito pinagkakatiwalaan nila si class rep na hindi niya ito aabusuhin, at ganoon din si Haruka dahil alam niyang hindi kayang pumatay ni class rep ng tao. Naantig si class rep at napaiyak dahil sa tiwala ni Haruka sa kanya at natawa naman siya dahil napansin niyang mas madalas nang umiyak si class rep nitong mga nakaraang araw. Sinabi ni class rep na kasalanan ni Haruka kaya siya palaging umiiyak at nagpatuloy ang grupo sa paglalakbay sa kagubatan, at nang malayo-layo na ang kanilang nalakbay sinabi ni Haruka na pwede na silang magpahinga. Kinuha niya ang isang kahon ng juice at inalok ito sa mga babae at sa kasamaang palad. Wala ni isa sa kanila ang may pera kaya't inalok ng isa sa mga babae na magbayad sa ibang paraan kapalit ng juice, pero agad na pinigilan ni class rep ito kaya hindi nakuha ng babae ang juice. Pagkatapos ng maikling pahinga ay nagpatuloy ulit ang grupo sa paglalakbay at nasa tamang oras pa rin sila, pero malamang abutin sila ng gabi bago makarating sa nayon kaya kailangan nilang magkampo muli sa labas. Bigla na lang napansin ni Haruka ang isang ilog malapit sa kanila at naisip niyang ito ang tamang pagkakataon para subukan ang isang bagay. Hiniling niya kay class rep na bantayan ang ibang mga babae habang siya ay mag-iikot muna. Tinanong ni class rep kung pwede siyang sumama pero gusto ni Haruka na gawin ito mag-isa kaya tumakbo siya ng mabilis bago pa siya masundan. Habang tumatakbo sa kagubatan ay inactivate ni Haruka ang kanyang magic boost skill para palakasin ang kanyang katawan at gumamit siya ng weight magic para maging mas magaan siya. Sa kombinasyon ng mga ito ay mas mabilis siyang nakakagalaw kaysa dati at naniniwala siyang pwede siyang lumipad kung may sapat na lakas. Sinubukan niyang tumalon ng mataas at mukhang gumagana ito sa simula pero bigla siyang bumalik pababa at sa huli ay bumagsak siya sa lupa. Halos mamatay siya mula sa pagbagsak na iyon kaya't nagpa siyang huwag na ulit subukan iyon at bumalik na lamang sa kampo. Nang makita ni class rep kung gaano kalala ang natamo ni Haruka at sobrang nag-alala siya at tinanong kung ano ang nangyari, ipinaliwanag ni Haruka na tumalon siya ng sobrang taas pero dahil sa grabidad ay bumagsak siya at halos mamatay. Sinimulang sigawan siya ni class rep dahil sa ginawa niyang kalokohan, pero kung makakabawi naman ay nakakita si Haruka ng ilang berries habang nasa ere siya. Inalok niya si class rep ng juice pero tumanggi ito kaya't lumapit si Juice Girl at muling humingi ng juice. Kinabukasan ay nagpatuloy ang grupo sa paglalakbay at maayos naman ang lahat, maliban sa isang babae na naligaw at mga orcs na kanilang nakasalubong. Sa kabila ng mga abalang ito ay nagawa pa rin ng grupo na makalabas ng kagubatan ng sama-sama. Sobrang tuwa ng mga babae dahil sa wakas at nakalabas na sila sa kagubatan at malapit na ang nayon. Pero medyo nag-aalala si Haruka dahil alam niyang mas vulnerable sila sa bukas na lugar na ito. Naharangan ng mga burol ang kanyang tanaw kaya hindi niya makita kung nasaan ang nayon. Sinilip niya ang kanyang stat window para tingnan kung may skill na makakatulong, at sa kanyang gulat ay mayroon siyang bagong airwalk skill. Nakuha niya ito mula sa kanyang nabigong pagtatangka na lumipad kahapon at sinubukan niya ito, at tiyak na nagsimulang maglakad si Haruka sa hangin at napansin ni class rep na nawawala si Haruka, kaya nagsimula siyang maghanap at laking gulat niya nang makita si Haruka na lumulutang sa ere. Tumingin pababa si Haruka at sinabi na gusto lang niyang mag-scouting para masigurong ligtas ang daan sa unahan,
tumingin siya sa malayo at sa una ay mukhang payapa ang paligid pero bigla niyang napansin ang isang grupo ng mga taga-nayon na inaatake ng mga lobo. Bumaba siya at sinabi kay class rep na wala siyang nakita kundi ilang tao na inaatake ng mga lobo. Naisip ni class rep na kailangan nilang tulungan ang mga tao pero sinabi ni Haruka na hindi ibig sabihin na dahil inaatake sila ng mga halimaw ay mabubuti na silang tao. Gusto ng lahat ng mga babae na magmadaling tulungan ang mga tao pero dahil sa distansya na kahit tumakbo sila ay hindi sila aabot sa oras. At paano kung bandido pala ang mga ito o kung anuman? Ayaw ni Haruka na magtaya ng buhay ng grupo sa ganoong panganib kaya't iminungkahi niyang baliwalain na lang ang mga tao at magpatuloy sa paglakad. Naglakad na si Haruka palayo pero hinawakan ni class rep ang kanyang braso at nakiusap na pag-isipan ulit ang desisyon. Sinabi ni class rep na kung bandido man ang mga tao at susubukan silang atakihin siya na ang lalaban sa kanila, pero kung sakaling mabubuting tao ang mga iyon ay gusto ni class rep na iligtas sila. Alam na ni Haruka na desidido si class rep na tulungan ang mga tao kahit pa ito'y maglagay sa kanya sa panganib. Pero sa totoo lang ay hindi pa sanay lumaban ang mga babae at hindi rin naman sila makakatulong kahit sumama sila, kaya sinabi ni Haruka na siya na lang ang haharap sa problema at mas malayo ang mga tao para takbuhin niya, kahit subukan niya ang weight magic mula kahapon ay malamang hindi pa rin siya aabot. Kaya naisip niyang subukan ang bago at gumamit siya ng magic boost at weight magic. Bilang final touch ay ginamit niya ang isang malakas na wind spell para magsilbing pangtulak at napakalakas ng spell na ito kaya nadamay si class rep ngunit hindi ito napansin ni Haruka, kaya't mabilis siyang lumipad patungo sa mga taga-nayon habang ginagamit ang airwalk para manatiling nakalutang. Napansin ni Haruka na may humihila sa kanyang kapa kaya lumingon siya at laking gulat niya nang makita si class rep na nakakapit sa kanya ng mahigpit. Takot na takot si class rep at ipinaliwanag na nadamay siya sa wind spell ni Haruka at masyadong mataas na sila para bumitaw at wala na siyang magawa kundi sumama sa biyahe. Nang malapit na sila sa mga taga-nayon ay sinubukan ni class rep na patigilan si Haruka pero ang problema, hindi pa naisip ni Haruka kung paano tumigil kaya't nag-crash landing sila sa gitna ng laban sa pagitan ng mga taga-nayon at mga lobo, dahil dito ay nawalan ng malay si class rep at lahat ng lobo ay agad na napatay. Laking gulat ng mga tao sa nangyari at hindi sila makapaniwala at habang wala pa sa malay si class rep, lumapit ang pinuno ng grupo at nagpasalamat kay Haruka sa pagligtas sa kanila at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang off-pair at ang kanyang kaibigan na si Gaek at kung hindi dumating si Haruka, malamang naubos ang buong grupo ni Off kaya't taos-puso ang kanilang pasasalamat. Tinanong ni Haruka kung ano ang ginagawa nila sa lugar na iyon at ipinaliwanag ni na Off-pair at Gaek na matagal nang inaatake ng mga lobo ang mga mangangalakal sa kapatagan, kaya't naglabas ng kahilingan ang Adventurers Guild na wakasan ang mga lobo at inakala nilang kaya nila, pero mabilis silang nalampasan ng mga lobo. Nasira ang kanilang karwahe kaya kailangan nilang buhatin ang lahat pabalik sa nayon. Wala namang magawa si Haruka habang hinihintay ang iba pang mga babae kaya't nagbahagi siya ng ilang inihaw na kabute na dala niya para sa mga emergency. Nagulat si Gaek na ibinahagi ni Haruka ang mga ito dahil ang mga ito'y stamina cup mushrooms na sobrang bihira dahil mabilis nitong pinapanumbalik ang stamina ng tao. Maya-maya ay dumating na ang ibang mga babae mula sa klase at tuwang-tuwa sila nang makilala ang mga elf at knight na mga babae mula sa grupo ni Off. Nagkasundo agad ang lahat at inalok ni Off na samahan sila patungo sa bayan na pinagmulan niya at di nagtagal, nakarating sila sa bayan ng Umo. Masaya silang makabalik sa sibilisasyon at samantala sa kagubatan, ang mga pasaway ay patuloy na nag-level up nitong nakaraang ilang araw at ngayon na nakakuha na sila ng sapat na karanasan at balak nilang habulin ang mga babae para bumawi pero bago iyon, kailangan nilang ma-unseal ang kanilang puppeteer at charm skills kaya't uunahin nilang puntahan ang mga nerds. Samantala sa gubat ang mga delinquent ay matagal nang nagpapalakas sa mga nakaraang araw, at ngayong marami na silang karanasan ay balak nilang habulin ang mga babae at bumawi, pero bago nila gawin iyon ay kailangan muna nilang ma-unseal ang kanilang puppeteer at charm skills kaya't uunahin muna nila ang mga nerds. Sa lungsod naman ay masaya na tumatakbo ang mga babae habang pinapansin ang mga kamangha-manghang bagay na inaalok ng sibilisasyon. Ngunit pinaalalahanan sila ni class rep na wala silang pera at marami pa silang kailangang gawin at tumakbo si class rep para matipon ang mga babae at ngumiti si Haruka dahil sa wakas, matapos niyang tulungan silang makarating sa lungsod na hindi na nila siya kakailanganin kaya't maaari na siyang bumalik sa kanyang payapang pamumuhay.
Nahihirapan si class rep sa pagpapanatili ng kaayusan sa mga babae kaya humingi siya ng tulong kay Haruka, pero si Haruka ay nagpapahinga na dahil tapos na ang kanyang trabaho at naiinis si class rep at kahit na nauunawaan niyang nakahinga na ng maluwag si Haruka dahil nasa lungsod na sila, marami pa rin silang kailangang gawin. Tumunog si class rep ng whistle upang makuha ang atensyon ng lahat at nang nagtipon na ang mga babae ay inilahad niya ang plano at sa una, pupunta sila sa Adventure Guild para ibenta ang mga bagay na nakolekta nila habang naglalakbay, pagkatapos ay magpaparehistro sila sa guild at magrerente ng kwarto sa isang inn para sa gabi. Habang ginagawa ito ay magtatanong din sila kung may nakakita na sa mga nerds kamakailan. Maganda ang plano pero nainsulto ang mga sikat na babae dahil parang hindi pinapahalagahan ni class rep ang mga nerds, kaya humingi siya ng paumanhin at tumawa naman si Haruka at tinukso ang mga sikat na babae dahil sa pag-aalala nila para sa mga nerds. Makalipas ang kaunting oras, nagtungo ang grupo sa Adventurers Guild at mas nakakatakot ito kaysa inaasahan ni Haruka. Lahat sa loob ay nagbibigay ng masamang tingin sa kanila kaya ayaw niyang pumasok pero sinabi ng isa na gusto siyang makausap ng guildmaster, kaya't sinabi ni Haruka kay class rep na magparehistro ang mga babae habang siya naman ay pupunta sa guildmaster. Umakyat si Haruka at mas nakakatakot pa ang mga tao roon at nakita niya si Gaytek na naghihintay at pinasok siya sa opisina ng guildmaster. Nakaharap ni Haruka ang nakakatakot na lalaki pero nagkamali pala siya dahil gusto lang magpasalamat ng guildmaster sa pagligtas kay Ofter at sa kanyang grupo. Pagkatapos noon ay bumababa si Haruka at napansin ang isang counter at akala niya doon nagbebenta ng mga magic stones kaya pumunta siya roon at nagtanong, kinumpirma ng tauhan na doon nga pwedeng magbenta kaya't inilabas ni Haruka ang mga magic stones mula sa kanyang bag. Pero hiningi ng tauhan na tumigil muna siya dahil napakarami ng inilabas ni Haruka at kailangan ng tauhan ng 2 araw na overtime para matapos lahat ng appraisal. Pinakiusapan siya ng tauhan na bumalik na lang kinabukasan at wala namang problema kay Haruka, tapos na rin magparehistro ang mga babae bilang mga adventurer. Kailangan na rin magparehistro ni Haruka at matapang siyang pumasok sa registration room para ma-assess, pero pagkatapos ng assessment ay sinabi ng guild worker na masyado siyang mahina para maging adventurer, kailangan na level 10 ang isang tao para makapagparehistro at kung solo adventurer, ay level 20 ang kailangan. Si Haruka ay level 9 lang kaya hindi pa siya pwedeng maging adventurer. Kinagabihan ay dinala ni class rep ang lahat sa tinutuluyan na inihanda ng guild para sa kanila. Pagdating nila sa tinutuluyan ay nagsimula ng magpanik si Haruka dahil parang love hotel ang hitsura ng lugar. Gayunpaman ay hindi naman talaga ito love hotel kaya nagpaalaman ang lahat at pumunta sa kani-kanilang kwarto. Kinaumagahan ay bumangon silang lahat at nagkita-kita sa diner para mag-almusal. Excited si class rep na ibalita na ang bayan na ito ay sobrang ligtas kaya't malaya silang maglibot at gawin ang gusto nila. Naging masaya ang mga babae at nagsimulang magplano na mamili mamaya at dahil mukhang kaya na nilang alagaan ang mga sarili, nagplano si Haruka na bumalik sa gubat pagkatapos niyang makuha ang bayad para sa kanyang mga crystals. Pagkatapos ng almusal, pumunta si Haruka sa guild para tingnan kung tapos na ang appraisal ng kanyang mga magic stones pero pagdating niya doon, humingi sila ng paumanhin dahil wala silang sapat na pera para bayaran siya ng buo. Lumabas pa ang guildmaster para personal na humingi ng tawad at tinanong si Haruka kung papayag siyang bayaran siya ng paunti-unti. Pumayag si Haruka at labis ang pasasalamat ng guildmaster sa kanyang pangunawa at sa ngayon, binigay muna ng guild kay Haruka ang pera para sa mga na-appraise na nila na magic stones at mayroong 8 milyong era sa loob ng bag. Ayon kina Haruka at class rep ay halos kapareho ang halaga ng pera dito sa pera sa Earth, kaya biglang naging mayaman si Haruka at mataas ang bayad dahil sa dami ng fang stones na dala niya na pinakamarami sa kasaysayan ng guild, at dahil natalo din niya ang mga berdeng lobo na nakadagdag sa kanyang bayad. Dahil sa kanyang biglang yaman ay nagpasya si Haruka na mamili muna bago bumalik sa gubat. Sinabi ni Gak na may alam siyang lugar na pwedeng puntahan ni Haruka at inakala niya na dadalhin siya ni Gak sa isang adult establishment, pero sa kanyang pagkadismaya ay isang luma at mukhang sira-sirang tindahan ng mga sandata ang pinuntahan nila. Ang tindahan ay nagbebenta ng mga espesyal na kagamitan mula sa mga dungeon, dahil espesyal na kaso si Haruka at naisip ni Gak na dito siya makakakuha ng tamang gamit. Mukhang kainahinala ang tindahan pero sinigurado niya na mataas ang kalidad ng mga gamit dito.
Sumang-ayon si Haruka pero gusto muna niyang subukan ang mga gamit bago bumili at mukhamang kakaiba ang mga gamit. Pero kamangha-mangha ang mga epekto nito at nagtagal si Haruka buong araw sa pagtitingin ng mga gamit at binili niya ang mga kaya niyang bilhin. Napansin niya ang isang kwintas na maganda ang itsura at ang natanggap niyang description mula sa kanyang appraisal skill ay Fit 7. Naisip niya na ganito rin ang mensahe noong sinubukan niyang i-assess ang kanyang villager set kaya tinanong niya ang tindero kung ano ang ibig sabihin ng Fit 7. Ipinaliwanag ng tindero na ang kwintas ay kayang pagsamahin ang mga epekto ng hanggang 7 gamit at payagan ang nagsusuot na gamitin lahat ng epekto ng sabay-sabay. Mukhang kapaki-pakinabang ito kay Haruka at kung sakaling gumana rin ito sa kanyang villager set, mas madadagdagan pa ang epekto ng kanyang kagamitan at plano na sana ni Haruka na ayusin ang mga gamit para pagsamasamahin ang pinakamagagandang epekto, pero dumating si class rep at sinimulang sinisigawan siya dahil gabi na siya sa labas. Napagtanto ni Haruka na magdamag na pala siyang nasa tindahan pero marami pa siyang gustong subukan, habang hawak niya ang isa sa mga gamit ay biglang nag-react ito at bago niya namalayan lahat ng mga gamit sa harapan niya ay nag-combine sa isa. Galit na galit ang tindero dahil hindi pa naman binabayaran ni Haruka ang mga gamit at lahat ng iyon ay nagkakahalaga ng higit 10 milyon, biglang kinabahan si Haruka dahil wala siyang ganoong kalaking pera, si Gak ay nagmakaawa sa tindero na tanggapin na lang ang 8 milyon ni Haruka. Kinabukasan ay nalungkot si Haruka dahil naubos niya ang lahat ng kanyang pera at ngayon ay lubos na siyang broke. Gusto sana niyang lumabas para mangolekta ulit ng mga crystals pero bawal lumabas ng bayan para manghuli ng mga halimaw maliban kung rehistrado kang adventurer. Sinubukan na niyang mag-sneak out kasama ang ilang babae pero nahuli siya ni class rep at sinermonan siya ng husto. Mayroon siyang perpektong plano para makalabas ng hindi napapansin ni class rep at ang kanyang villager cloak ay pinagsama sa isang invisibility cloak kaya sa tulong nito, makakalabas siya ng lungsod nang walang makakakita sa kanya. Tahimik siyang naglakad at dumaan sa tabi ni class rep at ng iba pang mga babae at nakonsensya siya dahil hindi siya nagpapaalam, siguradong pipigilan siya ni class rep kung malalaman nito at matagumpay na nakatakas si Haruka sa tinutuluyan nila. Pagkalabas niya ng lungsod ay nagkamali siyang desisyon na tanggalin ang kanyang invisibility cloak. Habang sinusubukan niyang tumalon sa pader ay nakita siya ng ilang mga babae na nasa labas at tinanong kung saan siya pupunta. Nagulat si Haruka at aksidenteng naipit ang kanyang mga jewels sa pader at bumagsak siya sa lupa. Sumigaw siya sa mga babae dahil ginugulat siya pero sinabi nila na gusto lang nilang malaman kung bakit siya tumalon sa pader. Nakilala ni Haruka ang mga babae bilang bahagi ng grupo ng mga athletic, pero napansin niyang may isa sa kanila ang nawawala at ginamit niya ang kanyang perception skill para hanapin ito, at sa kanyang pagkagulat ay nakita niyang malapit na itong maghubad sa gitna ng kalsada. Agad-agad na tumakbo si Haruka at ang mga athletic na babae para pigilan siya, bagaman naabutan nila ito bago tuluyang maghubad at nasira na ang plano ni Haruka na makatakas at kinabukasan. Lahat ng mga babae ay naghahanda na para kumpletuhin ang isang quest para sa guild. Tinanong ni Haruka kung pwede siyang sumama pero tinanggihan siya ni class rep dahil wala na siyang tiwala kay Haruka matapos niyang subukang iwanan ang grupo kahapon. Sinabi ni class rep na mabilis lang silang babalik at sumang-ayon si Haruka na maghihintay pero sa totoo, wala talaga siyang balak maghintay. Natuto na siya sa pagkakamali kahapon kaya't suot pa rin niya ang kanyang cloak at hinintay na makalabas ng lungsod bago ito alisin, matagumpay siyang nakalabas ng lungsod at wala nang humaharang sa kanya sa pagbabalik sa kanyang bahay sa gubat at habang tumatakbo ay napansin niya ang ilang sirang gusali sa malayo. Karaniwan ito ay magiging isang mahabang side quest pero gusto na lang ni Haruka na makabalik sa kanyang bahay kaya binaliwala niya ito. Nakakita rin siya ng isang horde ng goblins na magiging magandang source ng experience kung papatayin niya, pero muli ay inuna niya ang pagbabalik sa gubat. Habang patuloy siyang tumatakbo ay nakita niya ang isang karwahe na inaatake ng mga bandido. Mahirap itong baliwalain lalo na't humihingi ng tulong ang mga tao sa loob pero nagpasya si Haruka na huwag na lang makialam at magpatuloy, gayunpaman ay inatake siya ng mga bandido habang sinusubukan niyang umalis. Sinubukan niyang ipaliwanag na ayaw niyang makikisali subalit hindi siya binaliwala ng mga bandido kaya't napilitan siyang lumaban at pinagpiestahan niya ang mga ito gamit ang isang fire spell. Ang staff na hawak ni Haruka ay resulta ng isa sa mga kombinasyon ng mga gamit na nakuha niya, at napakalakas pala nito. Bumangon muli ang mga bandido at sinubukan muli ni Haruka na makipag-usap para maiwasan ang labanan.
sinabi niya sa mga bandido na dapat nilang iwan siya kung alam nila ang ikabubuti nila at inamin ng mga bandido na malakas ang magic ni Haruka, pero inisip nila na magic lang ang kaya niya kaya't lahat sila ay umatake ng malapitan. Kahit pa umatake ang mga bandido ay madali silang napabagsak ni Haruka ng isang strike lang bawat isa. Hindi makapaniwala ang mga bandido na natatalo sila ng isang bata kaya't tinanong nila kung ano ang trabaho ni Haruka. Wala pa siyang trabaho kaya medyo masakit para sa kanya ang tanong na iyon. Sinubukan ng mga bandido na tingnan ang status ni Haruka para malaman kung ano ang kanilang kalaban. Nang makita nilang level 9 lang siya ay inisip nila na kaya pa nila itong talunin gamit ang kanilang weapon skills at ang weapon skills ay magagamit lamang mula level 20 kaya't wala pa si Haruka nito. Alam din niya na napakalakas ng weapon skills kaya medyo nag-aalala siya, sinimulan ng mga bandido ang paggamit ng kanilang mga weapon skills ngunit habang delikado ito ay sumisigaw sila ng pangalan ng kanilang atake bago gamitin, kaya madali itong naiilagan ni Haruka hanggang sa mapagod na lang sila at mawalan ng malay. Habang iniisip ni Haruka ang nangyari ay napansin niyang may isang babae na lumalapit mula sa likuran niya. Ayaw na sana niyang madagdagan pa ng isa pang side quest pero mukhang hindi niya ito matatakasan at ang pangalan ng babae ay Mariel, nanggaling siya sa isang pamilya ng mga maharlika. Gusto niyang pasalamatan si Haruka sa pagtulong sa kanya ngunit naalala niyang binabalak itong iwasan ni Haruka noong una, kaya hindi siya sigurado kung dapat ba siyang magpasalamat at kahit ano pa ang intensyon ni Haruka noong una, labis pa rin ang pagpapahalaga ni Mariel sa kanyang tulong at may pabor siyang hinihingi. Ang kanyang ama ay isang lord ng isang lungsod at umaasa siyang sasamahan siya ni Haruka pabalik sa lungsod dahil natatakot siya para sa kanyang kaligtasan. Ayaw sana ni Haruka pero binanggit ni Mariel na may gantimpala siyang ibibigay para sa kanyang tulong, kaya sa huli ay pumayag siya. Habang nasa biyahe ay tinanong ni Mariel kung saan nanggaling si Haruka bago sila magkita. Sinimulan niyang magkwento tungkol sa masamang karanasan niya sa lungsod na kakaalis lang niya. Wala raw sapat na pera ang guild para bayaran siya at hindi siya nirerehistro bilang adventurer, at hindi rin siya pinapalabas ng lungsod ng walang permit. Nalaman ni Mariel na ang tinutukoy ni Haruka ay ang lungsod na pinamamahalaan ng kanyang ama, at bigla siyang umiyak dahil hindi niya alam na ganon kasama ang tingin ni Haruka sa lungsod nila at napagtanto niya na anak pala si Mariel ng Lord ng Omi, at patungo pala sila pabalik doon. Kaya nagsimula siyang magsisi na pumayag siyang samahan si Mariel. Samantala sa gubat ay naghahanda ang Jim Brothers at mga delinquent para sa isang labanan dahil ayaw ng Jim Brothers na masaktan ng mga delinquent ang mga babae. Walang problema para sa pinuno ng mga delinquent na patayin ang Jim Brothers kung kinakailangan, pero habang itinaas niya ang kanyang espada ay nasaksak siya mula sa likod. Parehong nagulat ang mga Jim Brothers at ang mga pasaway sa kanilang nakita. Ngunit nang subukan ng ibang pasaway na ipaghiganti ang kanilang kaibigan at ang unang sumugod ay nasaksak rin, ang huling dalawa ay nagdesisyong sumalakay ng sabay para mas may tsansa na manalo kaso madali pa rin silang natalo ng hindi kilalang umaatake. Nang makita ito ay napagtanto ng Jim Brothers na hindi sila kayang lumaban kaya nagpasya silang tumakas, ngunit masyadong mabilis ang umaatake para sila'y makatakas at biglang lumitaw siya sa harap nila at nagsimulang maglakad ng may pagbanta. Samantala si Haruka ay dinala lang pabalik sa bayan ni Mariel at kahit ayaw niyang sumama, subalit nang umiyak si Mariel ay napilitan siyang sumama para hindi siya masaktan at pagdating nila sa bahay ng Panginoon, iniwan siya ni Mariel ng sandali kaya sinamantala ni Haruka ang pagkakataon upang tumingin-tingin sa paligid. Maganda nga ang bahay, pero wala namang kinalaman ito sa kanya kaya agad siyang nagtungo sa pintuan para umalis at gayunpaman bago pa man siya makalabas. Bumalik si Mariel na galit dahil sinubukan niyang umalis kahit na sinabihan siyang maghintay habang nagbibihis siya. Pinakiusapan niya si Haruka na maghintay pa ng kaunti dahil may kailangan pa siyang gawin bilang pasasalamat. Ayaw sana ni Haruka pero dahil mapilit si Mariel at wala siyang nagawa kundi sumunod, bagaman tutol siya sa umpisa at nagbago ang kanyang isip nang ipakita ni Mariel ang handa niyang pagkain bilang pasasalamat. Nagsimula ng mainis si Mariel dahil hindi siya pinapansin ni Haruka habang abala ito sa pagkain, humingi si Mariel ng tulong sa isa sa kanyang mga alalay upang dalhin ang iba pang gantimpala ni Haruka na isang supot ng pera, kahit kinilala ito ni Haruka ay hindi siya masyadong nasiyahan at mas nakatuon ang pansin sa dessert na dinala sa kanya. Kinabukasan ay kinausap ng class rep at ng ibang mga babae si Haruka tungkol sa nangyari kagabi.
Ipinaliwanag niya na tinawag lang siya sa mansyon ng lokal na Panginoon at alam ng class rep na hindi siya nagsisinungaling, pero hindi maintindihan kung bakit siya ipinatawag. Piniling maging malabo ni Hiroka sa kanyang paliwanag upang hindi nila malaman na nakilala niya si Mariel habang tinatangkang tumakas at sa huli, binitiwan na lang ng mga babae ang usapan at nagpa siya na pumunta sa isang misyon at bago sila umalis, pinaalalahanan ng class rep si Hiroka na hindi siya pwedeng lumabas ng bayan na tila tagasunod siya sa pagkakataong ito. Pero iyon ay dahil alam niyang wala nang makakapigil sa kanya sa paglabas ng bayan kapag dala na niya ang kanyang custom ID at bago siya umalis, may ilan pa siyang kailangang gawin at bumili ng bagong kagamitan gamit ang pera at kumain ng masarap na pagkain, nagsulat ng liham para sa class rep upang hindi ito magalit kapag nalaman na umalis siya. Sinabi niya sa sulat na babalik siya sa gubat upang tingnan ang mga Jim Brothers at kahit ginamit niya ito bilang dahilan, totoo rin namang nag-aalala siya sa mga ito at pagkatapos ay lumabas siya at ipinakita ang kanyang ID kaya pinayagan siyang umalis ng bayan. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya magpapapigil sa kahit anong nakakainis na mga side quest. Hindi nagtagal ay nakabalik si Hiroka sa gubat at natuwa siyang makita na walang nagbago mula nang umalis siya. Habang papunta sa kanyang bahay ay hindi niya napansin ang isang orc na dumating at nagtangkang mahampas ang kanyang ulo. Sa kabutihang palad ay sobrang taas ng stats ni Hiroka para magtagumpay ang ganoong atake sa kanya, kaya isang hampas lang ng kanyang tungkod ay napatumba niya ang orc. Nagtaka siya kung bakit may orc sa lugar na iyon dahil karaniwan silang nakikita sa mas malalim na bahagi ng gubat, at hindi lang iyon ang kakaibang bagay na nadiskubre niya dahil nakakita siya ng bakas ng dugo ng tao malapit doon at alam niyang hindi ito galing sa mga nerds dahil masyado silang malakas para matalo ng kahit ano sa gubat, kaya inisip niyang isa sa mga Jim Brothers ang sugatan. Sinundan niya ang bakas ng dugo hanggang sa natagpuan niya ang mga Jim Brothers sa ilalim ng isang puno na duguan at bogbog. Sa una ay inisip niyang patay na sila pero nang lumapit siya ay napansin niyang humihinga pa sila, ginamit niya ang lahat ng healing potion na nasa inventaryo niya hanggang sa unti-unting bumalik ang malay nila. Ipinaliwanag ng mga Jim Brothers ang nangyari kay Hiroka at bagaman inakala niya noong una na ang mga delinkwent ang umatake, nagulat siya nang sabihin sa kanya na patay na ang lahat ng mga delinkwent at tinanong niya kung ang mga nerds ay na-target din. Pero wala silang alam at hindi rin ito malamang dahil matagal nang umalis sa gubat ang mga nerds. Nalaman ng mga Jim Brothers na plano ni Hiroka na habulin ang may kagagawan nito kaya't binalaan nila siya na si Tanaka ay sobrang lakas ngayon, napakalakas niya na halos ilang segundo lang sila tumagal laban sa kanya, at kinuha pa nito ang kanilang mga sobrang lakas na sandata kaya mas malakas na siya ngayon. Iniisip nilang matagal nang ipinaplano ni Tanaka ang lahat mula pa nang mateleport ang buong klase dito at hindi nila alam kung paano ito mapipigilan. Alam nila na ang susunod na target ni Tanaka ay malamang si class rep dahil sa kanyang hijack skill. Naniniwala si Hiroka na posibleng si class rep nga ang susunod na target ni Tanaka, pero nagtataka siya kung paano nalaman ni Tanaka ang tungkol sa hijack skill dahil ang mga tanging nakakaalam nito ay si class rep ang Merid at si Hiroka. Nalaman lang ng mga Jim Brothers dahil paulit-ulit na tinanong ni Tanaka ang kinaroroonan ni class rep at nang hindi nila maibigay ang sagot na gusto niya ay binugbog sila na halos mamatay. Ayaw nilang hanapin si class rep dahil baka malagay siya sa panganib kaya't nagpunta sila sa paligid ng bahay ni Hiroka sa pag-asang matagpuan sila nito bago sila mamatay, dahil sa lakas ni Hiroka ay sigurado silang may pag-asa silang manalo kung magsasama-sama sila sa laban. Pero hindi sigurado si Hiroka kung gusto niyang makikisali sa ganitong labanan dahil sa simula pa lang ay gusto niyang iwasan ang mga side quest, ngunit kung si class rep ang tina-target ay wala siyang magagawa kundi pigilan ito at ipinahayag niya sa mga Jim Brothers na lalaban siyang mag-isa. Sinubukan siyang pigilan ng mga Jim Brothers dahil sobrang delikado ang pumunta mag-isa pero nang makita nila ang determinasyon sa mga mata niya, pumayag na rin sila at sinabi ni Hiroka na pumunta na lang sila sa bayan at makipagkita sa iba pang mga babae at habang nandoon, humingi na rin ng paumanhin kay class rep dahil iniwan nila ang grupo dati. Habang papaalis ang mga Jim Brothers naisip ni Hiroka na makatutulong sana kung kasama niya sila sa laban, pero hindi siya pwedeng magdala ng lahat sa isang labanan dahil kung matalo sila ni Tanaka ay wala nang makakapagbigay babala sa mga babae. Ang pinakaligtas na opsyon ay harapin niya ito ng mag-isa at tiyaking handa siya pag dumating ang laban kay Tanaka. Samantala sa bayan ay nag-aalala si class rep nang malaman niyang umalis si Hiroka sa lungsod, sinabi ng iba pang mga babae na walang dapat ikabahala dahil tiyak na babalik si Hiroka,
Balik sa gubat ay iniisip ni Haruka ang kanyang plano laban kay Tanaka dahil sinabi ng mga Gym Brothers na sobrang lakas ng mga weapon skills nito. Kahit ang weapon skills ng mga pangkaraniwang bandido ay nakakatakot, pero may natutunan si Haruka matapos silang harapin at hindi maaaring itigil ang animation ng weapon skill kapag nasimulan na ito, kaya't kapag sinubukan ni Tanaka na gumamit ng weapon skill sa kanya, susubukan niyang samantalahin ang kahinaang ito. Nakita ni Haruka ang ilang mga goblin na naakit ng dugo ng mga Gym Brothers at mataas ang level ng mga goblin na ito kaya tinalo niya sila para makakuha ng karanasan. Gayunpaman ay hindi pa rin siya naka-level up at sana raw ay makakalaban siya ng mas malakas para makakuha ng mas maraming experience points. Sa kanyang pagsabi nito ay biglang lumitaw ang isang Goblin King kaya't naghanda siyang labanan ito. Malakas ang Goblin King at mabilis ang mga atake nito pero nagawang umiwas ni Haruka sa huling segundo. Isang atake lang mula rito ay posibleng mapatay siya at wala siyang oras para mag-counterattack nang hindi nasasaktan. Kailangan niyang mag-isip ng bagong diskarte at ginamit niya ang kanyang warp skill para pagsamahin ang iba't ibang mga kasanayan sa isang bagong skill. Sa pamamagitan nito ay nagawa niyang dumaan sa Goblin King at talunin ito ng isang iglap. Masaya si Haruka dahil naging matagumpay ang kanyang ideya pero sa gitna ng kanyang pagdiriwang, naramdaman niya ang isang nakakatakot na presensya sa likod niya kaya umatras siya para maghanda sa panibagong laban. Ang halimaw na ito ay isang Goblin Emperor at nasa level 50 na, habang si Haruka ay nasa level 9 pa lang at alam niyang wala siyang laban kung magpapatuloy ng harapan kaya't kailangan niyang subukan ulit ang kanyang bagong kasanayan, inilunsad niya ito at sinugod ang Goblin Emperor. Nang makalapit siya ay sinubukan niyang atakihin ito pero hindi ito nasaktan sa kanyang espesyal na kasanayan, tumayo ulit ang Goblin Emperor na parang walang nangyari at nagsimula itong umatake kay Haruka ng napakabilis. Malinaw na gumagamit ito ng weapon skills dahil sobrang lakas ng mga atake nito. Hinanap ni Haruka ang butas sa animation ng atake para makapag-counterattack at nang makita ito, inatake niya ang dibdib ng Goblin Emperor na nagpalipad dito pabalik at bagaman nakapinsala siya ng malaki ay nagsimula namang maghilom ang sugat ng Goblin Emperor. Kung hindi gagana ang mga karaniwang atake at kailangan niyang bumuo ulit ng bagong kasanayan, pero bago pa niya magawa ito ay gumamit ng weapon skill ang Goblin Emperor at naglunsad ng malalakas na slash kay Haruka, bahagya niyang nablock ang atake pero labis na nasugatan siya kaya't lumabo ang kanyang tsansa na manalo. Gayunpaman ay nagpasya siyang magpatuloy para maprotektahan ang kanyang mga kaibigan, bumangon siya at sumugod ulit sa Goblin Emperor sa desperado na pagtatangka na talunin ito at pagsapit ng umaga. Si Haruka na lang ang natira na nakatayo at dahil sa kanyang pagsisikap ay naka-level up siya ng 2 at ngayon ay level 11 na siya, bumalik siya sa kanyang bahay para tingnan ang status window. Tulad ng inaasahan ay nagkaroon siya ng mga bagong kasanayan pero hindi siya sigurado kung sapat na ito para talunin si Tanaka sa isang laban, ngunit sa kanyang ginawang kasanayan kaya niyang umatake ng isang iglap para samantalahin ang pagkakaantala sa animation ng weapon skill. Umasa na lang siya na magiging pabor ang lahat sa kanya at kinagabihan sa labas ng bahay ni Haruka, dumating si Tanaka at matagal na siyang hinihintay ni Haruka. Naalala niya noong una ay binubuli si Tanaka ng mga jocks pero nagkunwari lang pala ito para makapaghiganti sa huli. Habang naglalaban sina Tanaka at Haruka ay karating lang ng mga babae mula sa isang mahabang araw ng pakikipagsapalaran, habang naglalakad sila pabalik ay napansin nilang may ilang lalaki sa labas ng pader. Nalaman nilang ang mga ito ay ang mga jocks at natuwa silang makita sila pero nag-aalala rin dahil sa masamang kondisyon ng mga ito. Naalala ng class rep na sinabi ni Haruka sa kanyang sulat na pupunta siya sa mga jocks, kaya't tinanong niya sila kung nasaan si Haruka. Sinabi nila na kasalukuyang nakikipaglaban si Haruka sa gubat para protektahan sila at balik sa gubat. Nadismaya si Tanaka nang malaman na si Haruka lang ang nandoon dahil inaasahan niyang si class rep ang makikita niya. Gumawa pa siya ng paraan para magdulot ng gulo sa mga delinkwent at mapaghiwalay ang klase. Naisip ni Haruka na si Tanaka ang may kagagawan ng lahat ng ito at determinado itong pumatay ng kahit sino para makuha ang gusto niya. Hindi niya nakikita si Haruka bilang banta kaya't balak na lang niyang iwan ito at hanapin si class rep para nakawin ang kanyang hijack skill. Ngunit kahit hindi niya gusto ang mga kaklase ay gusto pa rin ni Haruka na protektahan sila kaya itinaas niya ang kanyang tungkod sa leeg ni Tanaka at sinabi na di ka makakalampas. Nainis si Tanaka na isang nobody na tulad ni Haruka ang humaharang sa kanya, pero handa siyang patayin ito kung hahadlangan siya sa kanyang plano.
Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.